Hello everyone, this is Unica. Welcome to my unique vlogs. Unica, isang guro sa Pilipinas at isa naman pong nani dito sa Turkey. Ilang oras nga ba yung work namin dito as nani sa Turkey? So iba-iba po yung working hours po namin dito. So wag na po natin i-expect na kapag ka nani ka, ay magtatrabaho ka ng 8 hours, lalo na kapag ka stay in ka sa amo. Pag stay out, pwede pa po siguro, pero karamihan po kasi ng mga kinukuhang nani ng mga employer from Philippines ay mga stay in. So, base po sa mga experience namin sa mga kaibigan ko, sa mga kwento po nila, may nag-work po dito ng 12 hours, meron din pong 14 hours. Ako naman, nag-work po ako madalas 16 to 18 hours. Yun. So, kailangan na lang din po talagang tiyaga-tiyagaan yung trabaho. So, kapag ina-expect mo lang na 8 hours ka, wala pong ganun. So, yan, kitang-kita nyo naman po sa mata ko, sa pagmumukha ko, yung haba ng working hours na ginugugol namin. So, yan, kailangan lang din po talaga, pray lang din talaga palagi na makayanan matapos yung kontrata. Kasi sa akin, as first timer abroad, isang karangalan, karangalan talaga. Kumbaga, accomplishment ko rin po talaga yun para sa sarili ko na matapos ko talaga yung contract ko. So never po talaga na umalis basta-basta sa amo, kailangan talaga may submission pa rin tayo. Kasi mahirap po talaga na mag-work dito na wala kang papel. So yun lamang po, marami po talagang kalaban sa labas. May mga police, marami po sila. So dati naman hindi naman po talaga dito mahigpit, pero ngayon sobrang higpit na, kaya wala na din po talagang cross country. Yun lamang po mga padangan. Salamat po sa lahat ng mga nagsusubaybay at mga followers ko. God bless you po sa lahat po ng applicants. Try and try lang po kayo, lalong-lalo na po sa mga first timer po. Nakatulad ko, ako din po, sumubok lang din naman po ako dati. So kaya naman po kahit ganun po kahaba yung work. Iniisip ko na lang din na pag sa Pilipinas ako, halos same lang din naman yung pagod tsaka puyat. So yun lang po, God bless you. Hello mga padangat, it's me again, Unica, isang guro sa Pilipinas at isa naman pong nani dito sa Turkey. Meron po nitanong sa akin kung madali lang daw po aralin yung Turkish language. Para po sa akin, isa po sa naging barrier po sa akin dito, isa sa naging struggle ko ay yung language barrier talaga dito sa Turkey. Kasi kakaiba talaga, parang pang-alien yung mga salita nila dito. So medyo nahirapan ako, kaya i-share ko po sa inyo yung translator, free application translator na ginagamit ko palagi para nagkakaintindihan kami ng aking employer. So ilalagay ko po dyan yung picture niya sa taas. So yan po siya. Ito po yung ginagamit ng translator. Meron na rin naman akong mga alam na mga basic word like yes and no. Ang yes po sa kanila dito ay Yvette. Yung no nila ay higher. I love you is sinisibi your room. Ano pa ba? Nikadar, how much? Nay, ano ba yung nay? Bakit? Ayun, nay. Ano? Nay, yes, ano? Nye, bakit? Tapos meron na rin akong basta, meron na din akong mga alam na mga bad words na sinasabi nila, pero hindi na natin babanggitin. So, yun. Madali lang naman kapag may gamit kang translator. Mas maiintindihan mo sila. At syempre, yung alaga mo kapag lagi mo na siyang nakakausap. Lalo kapag 4 years old na, 5 years old na. So, yun. Matututo ka na lang din sa kanila. Sa mga amo mo. Kasi kadalasan kasi dito, karamihan, mga employer, hindi talaga sila nag-i-English. Isa pa yun sa gustong-gusto nila, kaya kumukha sila ng nani na Pilipina. Kasi natuturuan yung mga anak nila mag-English. So, yun lamang po mga padangan. Salamat po palagi sa pagsubaybay ng mga videos ko. God bless you po.